In terms of friendship, nag-level up na ba yung pagiging magkaibigan nyo? Do you refer yourselves as special friends o nasa ang level na? Alam niyo po, sobrang overthinker to si Ren. Sobrang overthinker niya and I don't know parang palagi kong pinapaalala sa kanya kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kaganda. Kasi kulang yung belief niya sa sarili niya. So, yun yung na-discover ko sa kanya. And sana, one day, ma-overcome niya to. And ma-appreciate niya yung kung ano talaga siya. Because, ano ba? Yun lang. Ako naman po, na-discover ko kay Joseph, na pwede pala yun na yung first time mong makasama na tao sa isang special project na hindi mo kailangan mahirapan, mag-effort para lang magkaroon ka ng connection. Kasi minsan mahirap po yun. Totoo talaga. As in, hindi lahat ng nakakasama ko parang makakasundo ko kagad or mahirapan ako makipag-connect kahit yung mga simpleng makipag-usap lang or mag-aral lang ng script, ganyan. Sobrang na-feel ko sa kanya na hindi niya pina-feel sa akin na parang nobody lang ako, gano'n. Kasi winori ko po talaga yun nung una, parang, baka hindi niya tanggapin tong project na to kasi hindi naman niya ako kilala. Tapos, nung nag-start kami, hindi niya po talaga pinaramdam yun sa akin. Lagi pa niya akong nire-remind na dapat hindi ako ganun mag-isip. Kaya tama naman yung sinabi niya. And malaking tulong po talaga yung ganitong klaseng connection and friendship namin kung bakit naging comfortable enough din ako sa set and to portray my character well kasi binigay niya din sa akin yun na hindi ko kailangan mag-overthink. Relax ka lang, you can do this, ganyan. So, masasabi ko na may special friendship between us. And masaya na may ganun on set, na may kakampi ka. Yung ganun po. Yes, magkakampi kami. Teka, follow up lang nga. Sabi ko, last question ko na yun. Sa inyong dalawa, Joseph, is Ren a girlfriend material? Kay Ren, is Joseph a boyfriend material? I think more of wife material. Ita-aster talaga. Hindi, syempre naman, I mean, sino ba namang magsasabi ng no, di ba? It's Joseph Marco, everyone. Like, come on. Come on. Kaya nga minsan parang, okay, to be honest, kapag sobrang in character kami, lagi ko talaga siyang pinipigil na parang, hindi, wait lang, huwag ka masyadong intense. Huwag ka masyadong, kasi totoo ba talaga yung kilig? Hindi mahirap kiligin kay Joseph Marco. So, yung mga makita niyong eksena, effortless. Effortless po talaga yun. Kasi, he is Joseph Marco, period. Thank you, tita. Again, congratulations at abangan niyo po lahat mga kaibigan ang aking exclusive interview sa dalawa, kay Ren at saka kay Joseph sa TikTok with Aster Amoyo. Thank you very much. Nag-promote pa, oh. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, moving on to batch 2. We have Eliza Daos, Naz Tabares, Dolly Ann Carvajal, Ana Pingol, and Ana Rina TV. For now, let's hear from Pulp Magazine. We have Eliza Daos. Hello, my question is for Ren and Joseph. So, medyo malawak yung character nyo. Si Amy, chaotic na funny, tapos si Zeke naman, intimidating ganun. So, para sa inyo, what part of Amy's and Zeke's personality is yung hardest para sa inyo na i-portray authentically? Hardest? That's a very good question.
Alam mo, parang ano parang, I don't know, it's parang, to be honest parang malapit yung personality ko kay Zeke. Na medyo tahimik lang, you know, a bit cold-hearted. Pero dun sa mga loved ones niya, siyempre all out siya. Hardest part to portray? Gusto ko sabihin yung killing part pero na-enjoy ko sa set I enjoy it so much, but siguro yung pagiging sobrang hard niya sa mga friends niya. I'm not like that. You know, I actually felt bad nung may ginawa kami eksena. Hindi ko na i-spoil. Medyo na-feel bad ako kasi nakasira kami ng gamit sa hotel. Kami ni Maru, si Bash Bostage, so abangan yun. Yeah, I guess that part, na parang hindi ako makarelate. Kasi kung ganun nakaliit yung mundo mo, kung wala ka ng family, kung onti na lang yung mga pinagkakatiwalaan mo, I think you have to somehow protect them and don't make them feel na parang nasa baba mo sila. Si Zeke kasi parang sobrang intense to the point na pinaparamdam niya dun sa grupo niya na yun na boss siya. So yun lang yung part na hindi ako makarelate. But the rest, sobrang nakaka-relate ako kay Ezekiel Rossmo. Tama ba? Pinaka-hardest part ng pagiging Amy? Or Yes. Okay. Yes. Na hindi ako makarelate? Pinaka-hardest for you, part ng personality ni Amy na hardest for you na i-portray or i-play. Okay. Honestly, si Amy kasi, ang hirap talaga ng mga eksena niya. Like, merong mga sequences na, yung isang sequence lang na yon, halos lahat ng emosyon kailangan mapakita niya. Like for example, meron kaming shoot before na seryoso yung eksena, may iyakan, tapos biglang magpapatawa siya. After niya magpatawa, bigla siyang iiyak. After niya umiyak, biglang magpapatawa ulit siya. So ang hirap nun, ang hirap mapakita na gano'n yung klase ng character niya, na grabe yung emotions niya, like roller coaster, ang bilis. At the same time, kailangan maging human pa rin siya. Kailangan makita pa rin, mag-register pa rin sa screen yun, na parang kahit kakaiba siya, tao siya, yung kailangan makarelate pa rin sa kanya yung mga tao. And isa din part is, kasi sa umpisa ng kwento, very funny, diba? Very childlike, very fun, very loud yung character niya. Tapos biglang babaliin na kailangan makita mo siya in a very serious Amy mode nung naging CEO na siya. So isang malaking bali din yun na parang kailangan makita ng mga tao yung difference nung pagiging Amy niya na parang, ganyan. Tapos biglang, diba? So, very challenging talaga. And yun yung malaking naging challenge for me na kailangan pakita ko talaga at mag-register talaga sa camera yung iba't ibang emotions and yung nangyayari sa utak ni Amy, ganun. And yeah, but yes. Thank you so much. Great question. Thank you so much. Now moving on to Pelikula Mania. We have Naz Tabares. Hello, for Ren and Joseph. Ren, anong yung gusto and hindi mo gusto sa character ni Zeke, and kay Marco, ano yung gusto at hindi mo gusto sa character ni Amy? And would you say na, if ever, pakakasalan niyo ba yung character ni Zeke and ni Amy? Kung ano yung gusto at hindi gusto ko sa kanya. Kay Amy, yes. As Amy. Kay Amy, yung gusto ko sa kanya, I guess yung pagiging genuine niya. Talagang mabait na tao si Amy. Sobra yung, wala siyang wala siyang bahid ng kasamaan. Talagang, kumbaga sa color, she's white. Siguro yung part lang na hindi ko gusto, talagang tatanga-tanga siya. As in, I cannot stand a person like that. You know, parang hindi, syempre kung meron ka mang magiging girlfriend or gusto mong pakasalan, you want to be a power couple. Somehow yung matututo ka din, it's gonna uplift you, not to bring you down. And so, siguro yun yung hindi ko matatanggap. Why? Hindi ka naman ganun So, Ayaw mo yun, tatanga-tanga siya. Cute kayo. Ako naman, honestly, si Zeke, hindi naman talaga siya bad. Hindi siya masamang tao talaga. As in, si Amy yung nakakita nun, yung pagkatao ni Zeke nang hindi nakikita ng
karamihan. Actually, very human siya. Very, well, sabihin natin gray, pero human siya, may puso siya. So yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya, na parang kahit sa kabila ng kung gaano man ka dark yung mundong meron siya, meron pa ring lightness within him na sobrang pinakita niya kay Amy nang hindi niya actually sinasadya na ipakita yon. Pero dahil si Amy na-appreciate siya at minahal siya, so syempre makikita mo yon, 'di ba? Na parang may mga ganong may ganong sides talaga ang bawat tao na parang akala mo eto lang siya pero ay hindi pala. Mabait pa rin talaga siya. Mabait pala talaga siyang tao. So, ayun. Wala kang gusto, ay wala kang hindi Wala kang gusto? Wala hindi ko, gusto. ay hindi gusto. Ano, sige na nga. Yung lagi niyang, nilagi niya akong tinatawag na tanga. Oy, tanga. Tanga-tanga mo. Ganun siya. Ganun siya. Tapos pinipitik niya ako lagi. Tapos minsan, dahil sobrang acting nga ako, di ba? Lagi siya, ay sorry, masakit ba? Kala niya masakit. Pero hindi naman. Ayun. Thank you. Okay, thank you so much. Ngayon naman, pakinggan natin from the Philippine Star, we have Dolly Ann Carvajal.